Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So tingnan natin kung ano yung mga energy surrounding you this week. First card ninyo is your current energy, which is the star. Napakaganda naman. Current energy ninyo, star. What to embrace this week is the sun. Holy moly. Diba? Nandito, bida sa reading ninyo ang parte ng solar system. Mas magliliwanag ang buhay ninyo this week, Libra. So, what to avoid? We have the Empress. Ano naman yung accomplishment ninyo this week? We have Hierophant. Ano yung blessings, opportunities that might come your way. We have Ace of Swords. Ano naman yung posible, no, na maging challenge or obstacle ninyo. We have the Lovers. Ayan. So, ang advice sa inyo ng Spirit ngayon is Six of Pentacles, which is really beautiful as well. So, bottom of the deck, Ace of Pentacles. Ito yung theme ninyo. Napakaganda. So, meron ditong nakikita tayong success, no? Pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Kasi, Ace of Pentacles is abundance and prosperity energy. Si the Sun, diba? New beginning din ito. At meron ka rin ditong pwedeng swerte sa pera, no? Kasi this is also about bringing you success, no? Materially, financially. Si Six of Pentacles, ganun din, no? This is also prosperity energy. So, overall, pagdating sa pera, maganda, no? Maganda yung hinaharap ninyo, kumbaga, this coming week. Kaya congrats sa inyo. I-align nyo na yung energies ninyo with this beautiful financial energies, no? Para talagang ito yung mahatak ninyo. Claim it, write it down in the comment section below na you're claiming this, no? Material and financial success para ma-seal talaga ninyo, no, yung energy na to, at yan ay dumikit, no, sa inyong energy field. So, yun, Ace of Pentacles is a new beginning energy in terms of money, career, and finances. Kaya po pwede na talaga magsisimula kayo rito ng bagong money path, baka merong magsisimula dito ng bagong trabaho, bagong career, bagong business, bagong investment, or po pwedeng meron ditong dadating na pera sa inyo, financial blessings, yung kasing cold cash na pwedeng makuha ninyo, baka merong inheritance, po pwedeng meron ditong mananalo, 'di ba? This could be a win, no? At maaring malaking pera pwedeng dumating sa inyo. At ano man or saan man magagaling, no, yung kaperahang ito, this is going to be the key, no, for you to start very abundant and prosperous life. Baka yung financial landscape ninyo, mababago na yan sa ngayon at magiging ano na kayo, prosperous and abundant na talaga. So magiging, ito na yung parang simula siguro, no, ng pagpasok ng prosperity sa buhay ninyo at tuloy-tuloy na yan. So yung current energy ninyo is the star, which is fulfillment energy. No? There is wish fulfillment energy. So, pwede, no, na yung kasaganaang ito, no, yung prosperity, yung abundance na to, maaaring ito yung inyong, ito yung wish ninyo na magka-come to fruition, no? So, pwedeng yan. Or it could be something else, but definitely there is wishes, no, dito na magka-come to fruition. So, this is also a new beginning energy kasi the divine is also opening up a new path para sa'yo. At kung ano man itong path na magbubukas para sa'yo, sa pagtungo mo rito, bit-bit mo dito yung bagong pag-asa, bit-bit mo rito yung sense of renewal, 'di ba? Yung optimism, yung ganoon. Kaya magiging ano kayo rito, magiging super positive, no? Ang bit-bit din yung energy, no, patungo dito sa kung ano man ang sisimulan ninyong bagong kaganapan sa buhay.
Anong dapat ninyong i-embrace sa ngayon? The sun, 'di ba? Beautiful. Very positive, very optimistic energy. No, very uplifting yung the sun. Talagang magiging energetic kayo this week. Super ano kayo, super feeling healthy. Yung physical strength ninyo will be back, vitality will be back, mga success, no, na hindi ninyo sukat akalain na mapagtatagumpayan nyo na yan sa ngayon, yan ay maaaring mapagtagumpayan nyo na, 'di ba? Finances will be beautiful. Maybe ang iba sa inyo is going to start a new job, career, business, ganyan. Or maaring meron dito magsisimula ng bagong exercise routine. Pwedeng meron ditong magbabago ng kanyang relationship dynamics. Yung mga ganun klase, no? So, there's a lot of change, no, na pwedeng mangyari sa buhay ninyo sa iba't ibang parte, and it's going to be a positive change, kaya wag kayong mag-alala, 'di ba? So anong dapat din yung iwasan, no, sa this week? We have the Empress, no? Empress is a beautiful energy. This is very abundant and prosperous energy din. This is also about fertility, kasi si Empress ano to mother archetype. So baka ang iba sa inyo din dito baka magbubuntis, baka mag-aasawa na, 'di ba? Yung gano'n, magsisimula na ng pamilya, or magsisimula, no, ng bagong trabaho, bagong pagkakakitaan talaga. So, ang dapat din ninyong iwasan dito, no, could be, na reminder para sa inyo, dapat ninyong iwasan is baka dahil sa sobrang daming opportunity, no, na paparating sa inyo, maraming successes, baka malunod kayo, malula kayo, 'di ba? Sa mga tagumpay, to the extent na baka makalimutan nyo din, no, yung pag-aalaga sa sarili ninyo, baka makalimutan ninyo, or alam mo yun, yung ma-neglect ninyo, no? Dahil nga sa sobrang excitement, yung ganon, dahil sa mga successes, dahil baka ma-overwhelm kayo sa sobrang daming pwedeng changes na mangyayari. So, paalala lang sa inyo dito, no, na baka makalimutan ninyo yung mga obligasyon at responsibilidad din ninyo sa pamilya, sa mga loved ones ninyo, yung needs, 'di ba, ng bawat isa, yung ganun ba, no? Or even yung physical needs ninyo, 'di ba? Yung self-care, ng pagse-self-care, importante 'yon. Kaya wag natin yung despite, no, the busyness na pwedeng dumating, madaming blessings na dadating, despite all of that, wag nyo pa rin mani-neglect, or wag ninyong makakalimutan yung mga dati na ninyong ginagawa, no? Tulad na naman ng pag-aalaga sa sarili ninyo, pagsa-self-care, self-love, 'di ba? Yung mga ganyan, very basic, pero kaya nga madalas na naiiwan, or madalas nating nani-neglect, 'di ba? So ano yung accomplishment ninyo? We have Hierophant. So feeling ko dito merong magpapakasal, merong mag-aasawa, Hierophant is a marriage card. Kaya possible dito, no, na siguro ano na to, matagal na tong plano. Baka yung wedding na to laging napopostpone, no? Laging naka-cancel for whatever reason. So baka ngayon, no, ito yung matutuloy na. So good luck. Ang blessings and opportunities that might come your way sa ngayon, Libra, is the Ace of Swords, which is a new beginning energy. So Ace of Swords is something new, no, that you're going to embrace, something new that you're going to start. At maganda rin ito, no, na magsisimula kayo ng bagong path dito na malinaw ang inyong isipan, no. There is clarity, enlightenment, clear direction sa kung ano na yung gagawin ninyo, or ano yung mga tutuunan ninyo dito ng pansin, no? So, by the way, before I go on, and before I forget, I would like to say hi muna sa ating beloved channel member na si Atnel0929. Hello po sa inyo, and thank you for your support sa channel. So, yung obstacle ninyo rito, you have the Lover's energy, no? This is decision making. Baka mahihirapan ang iba sa inyo sa pagdedesisyon. So, reminder lang din sa inyo rito, no, na kailangan ninyong pag-isipan mabuti. Okay? Kung kayo ay nahihirapan, kung kayo ay naguguluhan, no, wag muna kayong magdesisyon.
Kasi it's not good to make a decision based on fear, 'di ba? Based on pagdadalawang isip, or kung nakaka-experience kayo ng anxiety, never ever make a decision na ganyan ang estado ninyo. 'Di ba? Kaya kasi baka meron kayong pagdedesisyonan dito ng mga bagay-bagay na related no sa relationship ninyo, lalo-lalo na. So that's not hindi yan madali na gawin, 'di ba? Kaya kailangan talagang you are in 100% na maganda ang estado ng inyong pag-iisip. Hindi yung naguguluhan, hindi yung fragmented kayo, hindi yung all over the place kayo, no? Hindi magandang magdesisyon kung gano'n ang estado ng inyong pag-iisip, 'di ba? Kasi baka pagsisihan mo lang 'yan. Kaya wait a little more time, no? Hanggang sa makalma mo yung sarili mo, mag-meditate ka, 'di ba? Mag-reflect ka, mag-contemplate ka. Makakatulong 'yan na magkaroon ka ng kalinawan sa inyong isipan, okay? At doon ka magsimulang mag-isip kung ano magiging desisyon mo. Okay? Sa mga bagay-bagay na kailangan mong pagdesisyonan. So, yung advice sa inyo ng Spirit is Six of Pentacles, which is really beautiful. Kasi this signifies prosperity, no? So, meron ditong paparating talaga na kaperahan sa inyo. So, make sure din na yung ano man ang mga blessings na dadating sa inyo, lalo-lalo na pagdating sa pera, don't forget to share them with other people, especially for those who are asking for your help, asking for your assistance, 'di ba? Kaya kapag kapag buong puso ka din nagbibigay, kapag buong puso ka din nag-share ng mga blessings mo, rest assured na mas marami pa ang ibibigay sa'yo ng Divine Universe. The more you give, the more you receive, diba? So, final message ninyo, we have healing. Wow. Self-care. Oh, Libra. Diba? Self-care. Para na-mention ko to kanina, diba? Na kailangan din na alagaan ninyo ang inyong sarili. Wag na wag ninyong kakalimutan yung yung personal needs ninyo, no? Lalo-lalo na ang self-care because you need it. Okay? You need it. Hindi po pwedeng hindi tayo nagpapahinga. Hindi pwedeng hindi natin inaalagaan ang sarili natin. Kasi kahit gaano man tayo kamatulungin, kahit gaano man kayo concerned sa ibang tao, you're taking care of many people. Kung nanineglect din ninyo yung sarili ninyong pangangailangan, hindi ninyo naalagaan ang sarili ninyo, diba? Eventually, you will be burnout. Eventually, you will be lacking energy. So, mas lalong hindi ninyo maaalagaan ang mga inaalagaan ninyo. Mas lalong hindi ninyo magagawa yung trabaho ninyo 100% kung alam mo yun, depleted na yung inyong energy. Kaya, wag na wag ninyong kakalimutan ang self-care. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.